ang reliyon ni Iglesia ng Diablo na pinamumunuan ni Eduardo Manalo ay isang kulto. At kahit sinong tanungin ninyo, mapapari man, pastor man, ibang ministro man, isa lang pong sasabihin nila. At kahit sa Google, masasearch niyo po yan. Isang kulto po ang reliyon na to. Makikita niyo naman at marami pong natatauhan. Marami pong naniniwala. Kahit saan kayo magtanong na reliyon, tanungin nyo kung sang-ayon ba sila at kung sa Diyos ba yung doktrina ng Iglesia ni Manalo. 100% o 99% o kahit sabihin na natin 200%, lahat yan magsasabi. O, lahat ng mga pastor na nanonood ngayon, mga ministro ng iba't ibang mga reliyon, sabihin nyo kung mali ako, ito lang sasabihin ko. Ha? Sabihin nyo kung mali ako. Mali ka dyan, no, Mr. Epipanyo. Dahil maya-maya lang makikita mo, no, na yung mga sinasabi mo ay kabaliktaran. Kabaliktaran sa mga nangyari, no. Dahil napakaraming mga leader, no, ng iba't ibang simbahan ay mga iglesia ni Kristo na. Ngayon, napakarami. Maya-maya lang makikita mo, Mr. Epipanyo. Ititigil ko na yung pagbablog ko kapag yung comment section doon sa mas marami yung nagsabi na hindi kulto ang Iglesia ni Manalo. Titigil na ako sa pagbablog. Bunga ng... Kahit hindi ka titigil sa pagbablog, ay matitigil talaga yung pagbablog mo. Darating at darating yan, matitigil talaga yung pagbablog mo, Mr. Epipanyo, no? Kahit ayaw mong tumigil, talagang matitigil yung pagbablog mo. At ito na yung sinasabi mo na kabaliktaran sa mga nangyari, no? Ito, panoorin mo, no, Mr. Epipanyo, kung ano na ang nangyari sa loob ng Iglesia ni Kristo sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo. Ito, panoorin natin, no, mga katoks. At sana magsuri ka rin, no, Mr. Epipanyo, no? Magsuri ka rin para hindi ka magkamali-mali sa mga sasabihin mo. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 454 na mga pari, pastor at mga lay ministers at iba pang mga tagapangaral ng iba't ibang relihiyon ang nabautismuhan sa Iglesia ni Kristo sa loob lamang ng 8 taong matagumpay, mabiyaya at makapangyarihang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Nung nag-usap kami, sinabihan ko siya talaga na akala ko ako lang ang nag-iisang pastor na umanib sa iglesia ngayon. Talagang puspos ng kagalakan ang aking puso dahil yun nga nakita ko na mas marami palang mga pastor din. Hindi lang dito sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang bansa na natawag na rin sa iglesia. Lalo nang lumalim ang panindigan ko na itong Iglesia ni Kristo na kinaaniban ko ngayon ay ito na ang tunay at totoo na iglesia. Anong sabi niya, Mr. Epipanyo? Ito na yung tunay. Yun ang sabi, no? King biyaya na natanggap ko dahil ito pong matagal ko nang gustong makita at gusto kong makausap ay dito pa pala kami makita dito mismo sa Sinal na tinawag na rin po pala siya sa loob ng Iglesia ni Kristo. At ngayon magkasama na kami na ipapahayag, ipapakilala sa aming mga kapwa-pastor na dapat sila ay magsuri na. Katulad namin, matanggapin ng totoo na ang Iglesia ni Kristo ay talagang tunay na totoo. They go to question and they have the Bible to support. And you can check if you want it. They stick on to what the Word of God say. And that's quite a good way to teach. That's I love because they don't give their own perception of our interpretation of the Bible. Ako ay nandito na, nabutismahan na ako, nakita ko na yung doktrina na talagang napakalaki ng pagkakaiba sa pagiging lay minister ko ng Katoliko. Yung nayukol kong panahon doon baliwala pala. Hindi lamang nila hinangaan ang pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo, kundi higit sa lahat maliwanag sa kanila ang mga katotohanang sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. When we went to Chiba, Brother Eduardo V. Manalo,
he lifted up the Bible and he said, even though I am the executive minister, I don't do what I want. I do what the word of God said. And I was wondering how the people in the church or in the world receive that statement. It was a powerful statement that we should know that it is by doing and obeying only the word of God you will receive salvation, whether you will never. Kahangaan mo ang pangangasiwa sa Iglesia Cristo dahil makikita mo yung kaunlaran ng iglesyang ito dahil patuloy sinasagawa ang ganitong mga infrastructure development. Tuloy makikita natin tunay na iglesia sapagkat makikita natin yung development, yung kaunlaran, lalong-lalo sa mga pagmimisyon. Hindi lang pagmimisyon, kundi yung pagtayo ng ganitong mga bahay-sambahan ay isang pagmimisyon na sapagkat ang sabi nga ng Ka-Eduardo Manalo ay patuloy na magtatayo pa ng mas maraming bahay-sambahan upang ang mga tao ay hindi lang maakit kundi mailigtas sa panahon ng paghukom. Sa kasalukuyan, patuloy pang nadaragdagan ang mga tagapangaral ng ibang relihiyon na umaanid na sa Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang bansa at iba't ibang lahi sa buong mundo. Ako po si kapatid na Alger Galase para sa INCTV Church News Live. At ito pong kasunod na video mga katoks ay siguro napanood nyo na rin ito, no? Yun, naka-face mask siya dyan. Pero talagang nabidyohan yung paghubad niya ng face mask, no? Dapat, no, Mr. Epipanyo, pag nag-vlog ka, tanggalin mo na yung face mask mo. Bistado ka na eh. Bistado ka na. Saka napakahirap huminga pag may face mask, no? Mahirap. Kitang-kita ka na sa video na ito na tinanggal mo yung face mask mo. Face mask mo. Kaya wag ka na mag-face mask, no? Kasi bistado ka na. Ito yung mga katoks, no? Yung paghubad niya ng face mask niya. Ito po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador. Kita. Wasunod ka na mag-face mask. Yun, mga katoks. Kita, no? Okay.